Okay. Sa ating pong pagpatuloy sa pag-aaral at pagsisermon ng salita ng Diyos, mayroon na po tayong mga ilang Sundays na ah, tinatalakay po natin ang mga different churches ng first century sa kapanahonan ni Paul na kanyang tinatag at ang iba ay hindi tinatag sa pamagitan ni Paul kundi sa pamagitan ng mga taong tinuruan ni Paul. At we also discuss and have a sermon regarding the life of Paul, kung paano po siya tinawag ng Panginoon from his previous views to the view of the Bible, the view of spiritual na kinausap siya ng Panginoong Jesus doon sa road to Damascus. Last Sunday, we have a sermon about the Roman Church. Ang Roman Church po ay hindi po in-establish na po ng kapanahonan na yan at hindi po niya nadalaw pa at that time na sinulat niya ang epistle to the Romans, but siya po ay may balak na pumunta doon at ito po ang sentro ng sibilisasyon sa kapanahonan nila kasi they are under the Roman Empire. So in that case, makikita natin na si Paul ay parang theologian kasi wala po siyang dala-dalang mga problema sa Roman Church kasi hindi pa po niya ito nadalaw. So, dire-diretso ang kanyang pagsasalita tungkol sa teolohiya at it is about the salvation at it is about Christ. So, ang sabi nga niya, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God for salvation to those who believe, first to the Jews and then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, talagang katuruan ni Pablo yon about salvation. And tinuro niya yan doon sa Roman church para ma-spread yung gospel throughout the world at that time yung Roman Empire. Today, we will discuss the Corinthian church. Ang Corinthian church po ay, ito po ay tinayo ni Pablo at siya po ay nangaral dito ng 1.5 years at palagi ang kanilang communication dito because the Ephesus and the Corinthian church na sa Ephesus po masyado nagstay si Pablo sa third missionary journey niya, merong parang exchange of communication and sulat. So this time, marami pong mga problema na narinig si Pablo sa isang church at palagi itong niyang sinasagot at nakikita natin ang pag-administrator ni Paul dito. What do you mean by administrator? Ima-manage yung isang church at dito po ay makikita natin na maraming mga problema at ang isang problema po ay yung faction because the Corinthian church is a mixed culture place at marami pong mga tao na iba't iba. So, ang title po sa aking sermon sa umagang ito ay Factions and Independent Spirits Affect Church Doctrines, a Mixed Culture Corinthian Church. We will use the mixed culture, iba't ibang lahi ng Corinthian Church at pagkahiwa-hiwalay, iba't ibang grupo, factions, and mayroon pong independent, parang sarili mong spirits, yung wala kang pakialam sa iba, nag-affect yan sa church doctrine. And we will focus, ang isang case dito, yung the Lord's Supper or the communion. So, gagamit po tayo ng mga teksto sa ating pagbabasa at pagsasalita sa ating pagsasalita at babasa tayo ng mga ilang talata sa 1 Corinthians 11, 17 to 26 lang ang ating babasahin, pero ang ating pag-uusapan ay 17 to 34. So bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo at babasahin ko po sa New King James Version ang 1 Corinthians 11, 17. Now in giving these instructions, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And in part, I believe it.
For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper, for in eating, each one takes his own supper ahead of others, and one is hungry and another is drunk. What What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat na mayroon ka pong sinulat na Biblia, ibinigay na Biblia sa amin na pinasulat mo ng mga tao upang aming marinig ang iyong mga mensahe sa amin sa iba't ibang kaparaanan at kung ano po ang mga aming sitwasyon. Higit sa lahat, salamat po Lord na mayroon ka pong mga ibinigay na mga challenges dito sa isang church at makikita namin ito at magagamit din namin sa aming mga buhay kung paano kami mamumuhay sa aming sariling pamumuhay bilang isang Kristiyano. I-bless mo, Lord, ang aking pagmimensahe at ganoon din po, Lord, sa makikinig. Buksan mo, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang Corinthian Church po ay bandang Greece po yan, ay yan ay tinayo ni Pablo kasi siya po ay pinapunta ng Diyos at doon sa lugar na yan. At siya po ay nagmi-minister doon ng about 1.5 years. Ang Corinthian Church ay like the Ephesus ay parang sentro yan ng civilization or sentro ng mga travelers kasi it is in between two gulf na para makitid na lugar na pwedeng mag-pass by ang mga travelers from one sea or ocean to another ocean. So parang may ganun na mga body of water on the other side, Corinthian Gulf, on the other side, mayroon din pong other gulf din dito, at dito yung Corinthians. It is parang mixed culture yan, kasi ang marami pong mga travelers na dumadaan doon. Kasi pagdating dito ng mga ship, ay pag maliit na ship, pwede nilang bubuhati yung maliit na ship, ita-transfer nila sa kabila so that they can go to the other side of the world, to the other side na may mga ocean. At yung mga malalaking mga barko ay ang mga kargada nila o mga goods nila ay itatravel nila, ililipat nila sa kabilang ship at yun ang magta-travel sa kabilang side. Besides that unique feature ng Corinthian Church, ay siya po ay marami din po siyang mga spiritual na mga mixture, no? Kasi ang kapanahunan nila ay under sila ng Roman Empire. Mayroon pong mga Roman pagan temple at hindi pa po nawawala ang Greek temple din ng mga pagan sa kanila. So, parang napakahirap ang atmosphere ng Corinthian Church which Paul established kasi nandoon yung mga tao na iba't iba ang lahi. Nandoon yung mga Greek na kapanahunan ni na alam po natin na nandoon yung mga Grego, nandoon din yung mga Roman, nandoon din yung mga Oriental or mga Eastern people dito sa bandang Asia at nandoon sila papunta rin sila. At the same time, mayroong mga ibang mga foreigners sa iba't ibang country kasi doon sila dumadaan. So imagine mo a country or a area na maraming dumadaan. Maraming iba't ibang pagan temple. Ang ibig sabihin ng pagan temple, hindi sila sumasamba sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, Diyos ng Bible. Mayroon silang sariling mga temple. Ang worst case pa dyan, ay mayroon silang temple na mayroong mga
priest, female priest or prostitute, no? Yung Aphrodite, kasi ang alam niyo nung aphrodisiac, yun yung pagpagana sa sex. Aphrodite means the god of beauties and sex. So, meron silang temple doon na it's very ordinary for them to have a sexual affair with the different prophets or different prostitute priests doon kasi normal sa kanila na ng pag-iisip nila if they will engage to sexual things sa mga priest doon na mga babae ay lalo silang napapalapit sa God. So, imagine mo, mayroon silang iba't ibang kultura, mayroon silang nakasanayang mga tradisyon na about religion na karumal-dumal. Kaya very mixed ang kanilang mga tao doon sa Corinthian Church. No? Mayroon ding mayayaman. Kasi alam po natin sa isang progressive area, mayroong mga businesses, mayroong super yaman, mayroong normal lang na parang mga middle class, at mayroon din pong mga slaves. So, that is the Church of Corinthians. Mayroong mayaman, mayroong middle class, at mayroong mahirap. At the same time, iba't iba din yung ang kanilang knowledge. No? Kasi ang knowledge nila, although ang Corinthian Church, unlike sa Athens na mga Greek, ang mga tao talaga doon, mga matatalino, intelligent, kasi po alam po natin yung mga Grigo ay mga tatalino yan sila. Nandun yan sila Socrates, sina Plato, yan, mga Greek philosopher yan. At mga ilang BCs, hundreds of before Christ, ay nandoon na yung mga Greek yan. Kaya nga sabi na, the Greek ask for wisdom, and the Gentiles ask for signs, but we preach Jesus Christ, the Christ crucified. Stumbling block yan sa mga Jews. And foolishness to the Greeks kasi hindi nila ma-imagine. At the same time, they do not believe on resurrection kasi out of the radar nila yan. Walang-wala sa kanila yung resurrection kasi mayroon silang pag-iisip na kung maka-Diyos ka, dapat spirit ka. Kung makatao ka, kung tao ka, makasalanan ka. So, malayo sa kanila na mag-isip sila na resurrection. Bakit ang Diyos na banal, bakit babalik dito sa tao at yung tao ay makasalanan? Kasi mayroon silang concept na pag spirit, maayos, pag makamundo ay makasalanan yan. So, maraming mga problema ang Corinthian Church. Una, sexual immorality. Nahirapan sila dyan kasi nasanay sila ng normal ang sex sa kanila in different mga areas. Mayroon para talaga silang temple na ginagawa talaga doon. Nahirapan sila about sexual immorality na kasalanan yan. Nahirapan din sila about marriage. Kasi sa kanila, walang malaking problema sa kanilang marriage. Kung sino ba talaga ang dapat mangunguna, okay lang ba mag-divorce, something like that. Nahirapan din sila sa mga paghabla, sa mga court proceedings kasi mayroon ding mga lawyers sa kanila at hinahabla nila yung mga kapwa nilang mananampalataya. Nahirapan din sila sa mga women kasi ang mga women, independent spirit sila. So, tinatakil ni Paul yung mga kung anong clothing ng women, kung dapat ba magsasalita ang women, at other side ng mga women. No? Marami din po silang parang problema sa pagkain. So, mayroon kasi sa kanilang mga meat na ino-offer doon sa idols, binadala doon sa templo. Tapos, alam po natin yung mga karne na yan ay after that, binibigyan yan sa mga priest. Ganon din sa Israel. No? Pareho lang din yan. Lahat mga ino-offer sa God, binibigay yan sa priest, at the same time, binibigay din doon sa nag-offer na tao. No? Kaya kinakain din yan ng mga priest. Pero sa dami ng sobra doon sa temple, binibenta yan sa market. Binibenta yan sa food market.
So hindi nila ma-identify ngayon kung ito bang meat na to ay ino-offer ba to sa idol o hindi ino-offer sa idol. So bawal kasi yan sa katuruan ni Moses, no, ano doon. Kaya magtataka tayo, kung titingnan natin ang Acts 15, which is the first council. Ang council po ay nagmi-meeting. No? So doon sa bandang 20 ng Acts, sa Acts 20, 15:20, I mean 15:20. Simulan natin sa 18, no? 18. Acts 15:18. Known to God from eternity are all His works. Therefore, I judge that we should not trouble those who among the Gentiles who are turning to God. Nag-uusap kasi sila dito, na context dito, ang Gentiles ba ay dapat sumunod muna sila sa batas ni Moses, na mga bawal kumain dyan, bawal gumanon, mga ceremonial laws. But sabi na, but we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled, and from blood. For Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath. So, ang question dito, is this a compromise to the people? Kasi nag-usap-usap ang council ng Jerusalem. Sige, hindi na natin abalahin yung mga Gentiles to sunod na mga sa ceremonial laws ng mga Jews according to Moses. Pero parang hindi natin kaya talaga na magkain sila ng food polluted by idols from sexual immorality. Kaya sabi ko, hindi ba normal na obvious kaagad na yung sexual immorality ay kasalanan yan? Siyempre sa atin, pag sinabi mong sexual immorality, automatic, kasalanan, di ba? Hindi pa natin masyadong maintindihan tong abstain from things polluted by idols kasi wala tayong first-hand talaga dito kung paano ino-offer yung mga food sa idols. At wala tayong masyado dito sa mga strangled at sa mga blood. So, the two, bilang nasa panahon na natin, hindi natin masyado, okay lang yan, no? Parang ganon. Pero yung sexual immorality sa atin, malaking kasalanan yan. Pero bakit nilagay dito? Kasi may mga Gentiles na talaga sila, parang napakahirap sa kanila yung na yan. So, dinefine nila na ito yung di dapat talagang mangyari na sexual immorality. So, although parang ang context dito ay dapat ba sumunod sa batas? Yes, mayroon tayong katuruan, kaya nga tinitingnan natin yung turo ni Pablo doon sa theologian doon sa Romans kasi dapat naka-grounded talaga tayo doon before we will go to the different administration side. Kasi sa administration side, si Paul ay sumusulat, naririnig niya yung mga problema ng mga churches. In fact, napakagaling ng sumulat ni Paul dito kasi this is an administrative side of a church, pero nalalagyan na ng doctrinal side. Pero ito yung contrast to the Romans epistle na dire-diretso si Paul doon. Wala siyang pakialam. Ganito yan, dire-diretso. Wala kasi siyang contact doon sa Roman church. Pero dito sa Corinthian church, problemado ng church at maraming ang mga sulat si Pablo dito na in fact hindi na-canonize kasi baka sobrang pagkasulat ni Pablo doon sa mga sulat na yan. Kasi although mayroon tayong first and second epistle of Paul to the Corinthian church, pero actually parang may 4 na sulat si Pablo ang dalawa na yan ay hindi na-canonize. Probably because hindi siya appropriate talaga, baka galit na galit talaga si Paul doon sa mga tao doon sa Corinthians because of problem. And the other problem is hindi naniniwala yung Corinthian church kasi sinusulsulan sila ng mga sinasabing quote-unquote super apostle na sinasabing hindi naman totoo yan si Paul.
at dapat hindi kayo sumunod. Yun ang problema sa sulat ni Paul sa 2 Corinthians. My point is, we need to know the different churches of the first century para makita natin yung mga doctrines at the same time, ano yung mga problem. Which, ang problem ng Corinthian church ay problem pa rin natin ngayon yan. Problem tayo sa marriage. Problem tayo sa administration sa church. Problem tayo sa kung anong kakainin natin. Problem sa paghahablahan. Problem sa kung ano-anong problema. At I believe na pinalagay talaga ito ng God kasi alam ng God na ganun ang mga problema ngayon ng mga churches. No? So, ngayon makikita natin, different ang kultura nila. Mayroon silang independent spirit. Ang ibig sabihin ng independent spirit, wala akong pakialam sa inyo. Sasabihin ko ang gusto ko. Mga, di ba, mayroon tayong ganon? Wala akong pakialam sa inyo. Basta wala akong maapakan, ay sasabihin ko yung gusto ko. No? Pero, yun nga ang ano doon, mayroong limitation at mayroong dapat nating gawin. No? At dito po, ang pinakamahirap yung faction. Ano ba yung faction? Nagkahiwa-hiwalay. Nagkahiwa-hiwalay. Sabi na, ako kay Apollos ako kay Cephas ako, kay Peter, ako kay Paul, ako kay Christ. Sabi na, kayo ba ay niligtas ni Paul? Kaya nga sabi ni, kayo ba ay niligtas ni Apollos? Only Christ. Pero sabi ni Paul, mayroong iba nagdidilig, mayroong iba nagtatanim, mayroong iba nagtatanim ng salita ng Diyos, mayroon namang iba nagdidilig, pero ang God namang ang nag-harvest. So, that is yung point ni Paul dito. At pinapakita niya dito na ang Corinthian church ay masyadong magaling. Quote-unquote. Kaya nga siya na, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Hindi ako magaling, hindi ako oratorical na taong magaling. Kasi sa Corinthian church, maraming mga Griego doon na magaling magsalita. Magaling na magaling kay Paul. Sabi ni Paul, hindi ko dinala dito ang kagalingan ko para ang inyong pananampalataya ay hindi magmula sa kagalingan ng pagsasalita ng Diyos, kundi talaga magmumula ang inyong pananampalataya sa inyong pagkakaunawa at ng Spirit. So, we must be very careful na mayroong mga magagaling na mga preacher at tayo ay nadadala. Kasi ang dapat nating paniniwalaan, yung banal na Espiritu, parang ating grounding ay hindi sa preacher, kundi sa Word of God, sa Spirit talaga na nagsasalita sa atin. So, I hope na ganun din, na tayo po ay may individual pag-aaral, seeking, at magpe-pray tayo sa God na yung ating faith ay hindi galing sa mga salita ng tao, kundi galing talaga sa salita ng Diyos na nasa Bible at naririnig natin sa pamagitan ng ating pag-aaral, sa pamagitan ng ating pag-aawitan, sa pamagitan ng pagpe-preach, sa pamagitan din ng iba't ibang kaparaanan. Kaya we have to very make sure na grounded tayo doon sa ating theological na pag-aaral. Kasi kung hindi tayo grounded doon sa basic na salvation, pag binalikan na natin itong Corinthians, mawiwindang na tayo kasi hindi tayo grounded doon sa pinaka-salvation natin na we're saved by our faith alone, in Christ alone, through the grace of God na tayo po ay nabiyayahan. Tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos, di dahil magaling tayo, di dahil ay meron tayong opportunity, di dahil na napunta tayo sa isang maayos na church, kundi privilege yan. Yung makapunta lang kayo dito sa isang lugar ng Sunday at makikinig kayo sa pag-aawitan, sa pagbabasa ng Biblia, ay privilege yan. Kasi not everybody is have time. Yung iba, busy-busy. Pagdating ng Monday to Saturday, trabaho. Pagdating ng Sunday, pagod na. Maglalaba pa. Mamamlansa pa. Ngayon, hindi na makakapunta sa church kasi pagod na eh. So mag-pray tayo, Lord, plansa mo naman ako. O
para naman na makapunta ako sa church upang privilege yan mga kapatid. Hindi yan dahil magaling tayo. Privilege yan. Kasi all things is of God yan eh. All things of God. So this time, titingnan natin yung faction. Titingnan natin yung faction kasi although hindi masyadong obvious yung mga faction sa church, dahil sa katalinuhan ng ibang mga tao, imagine mo, mga lawyers, may mga doctors, may mga engineers, tapos may mga ordinary lang na security guard, mayroon lang ordinary tapos mayroon pang mga walang trabaho, alipin lang sila sa kapanahunan ng mahirap ang kanilang pagsama-sama. So, ang factions talaga, paghihiwa-hiwalay ng tao, paghihiwa-hiwalay ng mga tao, although tayo, sabi na, wala naman tayong faction. Wala nga faction, pero nasa loob mo, ayaw ko dyan, mabaho yan. Ayaw ko dyan kasi ibang pag-iisip niyan eh. Mayroon tayo, mga kapatid, mayroon tayong ganong pag-iisip. Kasi makasalanan tayo, hindi lang natin binubulgar yan, pero mayroon tayong pag-iisip na ganon. Sabi ni Paul dito, we'll now go to the faction of pagkahiwalay. Sabi na, now in giving this instruction, alam na natin may instruction po. The gospel instruction, mayroon niyang instruction to the Roman church theologically. Mayroon niyang instruction to the pastors like Timothy and Titus. Mayroon niyang instructions. Timothy, itong gagawin mo. Titus, itong gawin mo. Taga-Roma, general, itong instruction po. Sabi ni Paul dito, now in giving this instruction to the Corinthian church, I do not praise you. So, sabi ni Paul, diretso. Sa pagbibigay ko ng instruction na to, hindi ko kayo pinupuri. Kasi narinig ko, since you come together not for the better, but for the worse. Nagsama-sama kayo sa isang church. Hindi para umayos, kundi para sa kaguluhan. Akala nyo, nagsama-sama kayo dyan sa church, akala nyo para sa kabutihan, but for the worst. Bakit nalalaman to ni Paul? Kasi mayroon silang constant communication ng letters. According to the parang theological study, mayroon silang constant communication ng Corinthians at saka ni Paul, no? But for first of all, when you come together as a church, as believers, no? I hear that there are divisions among you. Mayroong pagkabahabahagi, and in part, I believe. So, sabi ni Paul, hindi lang siguro ito chismis, hindi lang ito marites, kundi I believe na totoo ito kasi probably, ang source talaga niya ay very reliable source. For there also must be a factions among you, that those who are approved may be recognized among you. So, sabi niya, yung mga magagaling sa inyo, ay gumagawa para sila ay sumikat, no? Hindi para mag-unite ang mga tao, kundi para magpabidahan. Kasi mayroong mga approve. Ibig sabihin ng approve, mayroong mga yan si okay yan kasi lawyer yan eh. Malakas magbigay ng tithes yan or offerings. So, hindi ang intention ng tao na yan ay para mag-unify yung church, kundi para magpabida. So, ganun yung diretso si Paul dito, no? I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. For there are also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. Kasi ang kanilang kapanahunan, magdadala sila ng mga pagkain, at yung tira doon mayroon silang bread doon at saka yung wine, yun ang gagamitin nila sa Lord's Supper, no? Pero sabi ni Paul, hindi kayo pupunta diyan sa communion or pagsama-sama. For in eating, each one takes his own supper ahead of others. And one is hungry, and another is drunk. Kasi ang situation dito, mayroong mga master, dala siguro sila ng mga magagandang pagkain, yung mga slaves, huling dumating yan, kinakain na ng mga mayayaman yung mga pagkain nila. Tapos, umiinom na sila. Parang marami na silang nainom.
Tapos pagdating ng mga walang-wala, ay wala na makain, nagugutom. So, it is not edifying to the church. Hindi magkaayos yan. What? Do you have not houses to eat and drink in? So, sabi, wala ba kayong mga bahay na doon kayo kumain at uminom? Bakit dito nyo pa ipinapakita sa church na nagdala kayo ng pagkain, kayo lang din ang kumain, tapos hindi nyo na iniisip yung mga ibang tao? Ang pinapatamaan niya, ito yung mga approved, no? Or do you not despise the church of God and shame those who have nothing? Pinapahiya nyo lang yung mga mahirap kasi parang ang isip nila, kami ay namamalimos lang dyan, kung ano na lang matira, hindi pantay-pantay ang pagkabigay. No? So parang nire-rebuke ni Paul, faction, kayong mga mayayaman, nagdadala kayo ng pagkain, tapos kinakain nyo lang, tapos pagdating ng mga walang-wala, pinapahiyan nyo na, kasi wala na silang makain, parang nagmamalimos lang. What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. So, sabi ni Paul, ginagamit niyo pa yung Lord's Supper to parang ipahiya yung mga iba. Supposed to be ang Lord's Supper ay communion yan. Dapat magsama-sama ang isang church diyan to learn about Jesus Christ and yung God na ginawa. So, binalikan ni Paul ang Lord's Supper, no? By the way, the communion or the Lord's Supper ay minention yan sa apat na gospel books. At nandun yan sa Matthew 26, sa Mark 14, sa Luke 22, at saka sa John, I think 14, na mention yang huling hapunan ng mga alagad at ni Jesus Christ. Pag kasi ang account ay minention yan in 4 Gospels, very important yan. But hindi lang 4, kundi 5. Dito pa sa Corinthians, sinulat pa ni Paul. No? Nirecall ni Paul yung for I received from the Lord, no? That which I also delivered to you, na approve din o nag-agree din na si Paul, ang kanyang teolohiya ay hindi galing sa iba't ibang tao, kundi from the Lord. For I received from the Lord that which I also delivered to you, to the Corinthians, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, yung the last night, which is Thursday night, kumuha ng bread, and when He had given thanks, nagpasalamat si Jesus Christ, pinipiraso niya, at sinabi niya, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. So sabi niya, ito yung aking katawan, na para sa broken for you, do this in remembrance of me. In the same manner, He also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. So, dito po pinapakita na si Jesus Christ on the last day of His, the last night of His life, ay change niya yung Passover to Lord's Supper. No? Kasi alam po natin ang Passover ay yun yung sinabi ni Moses sa God, sinabi ng God kay Moses na ito yung immemorial niya yung Passover kasi ito yung panahon na niliberate ko kayo from Egypt. At mayroon sa instruction doon na binasa natin na magkatay kayo at ilalagay niyo yung katay kayo ng tupa, ilalagay niyo yung mga dugo doon sa doorpost and lintel at kakainin niyo at i-commemorate niyo yan o i-celebrate yan every day. Every year, I mean. Ngayon, on the last day, kasi this is a new covenant eh. This cup is a new covenant in my blood. This do as often as drink it in remembrance of me. Do you know about the new covenant? Nandoon yan sa Old Testament, nandoon din yan sa New Testament. Nandoon yan sa Jeremiah 31:31, nandoon yan sa Ezekiel 36:26, at nandoon din yan sa Hebrews 8. At bibigyan natin ng pansin ang nandoon sa Hebrews 8. Sa verse 7,
Sabi dito sa Hebrews 8 verse 7, actually dalawa din sa Hebrews 8 and chapter 10. Pero basahin lang natin itong sa 8 because pareho din to sa Old Testament. For if the first covenant has been faultless, then no place would have been sought for a second. Because finding fault with them, he says, ito yung new covenant, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in that day, when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach her neighbor and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. And that, he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now, what is become obsolete and growing old is ready to vanish away. So, makikita po natin na nagbago na. Kasi yung high priest, napalitan na, at yung mga bulls and blood ay hindi na nakakaligtas yan. Yung blood of the bulls and lamb, hindi yan nakakaligtas. At si Jesus Christ ang kaligtasan because Jesus Christ is the fulfillment ng mga shadows na ibinigay doon sa Old Covenant, like sacrifices, like high priest offering sa God, na napalitan ni Jesus Christ because Jesus Christ now is our high priest. Ang ating sacrificial lamb ay hindi na literal na tupa, kundi si Jesus Christ na rin. At we're now on the real throne of grace, hindi yung mga tabernacle and temple na replicate lang ng totoong temple sa Panginoon doon sa taas. So, ang pinapakita dito na this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Mayroong time frame. Mayroong time frame ang ating Lord's Supper kasi ito yung from the first Lord's Supper ni Jesus Christ until He comes. So, this is very important na we believe the one hope. Ano yung hope natin? The second coming of Jesus Christ. Hope natin yan, mga kapatid. Hope natin yan. Kasi kung we will not believe on the second coming, wala na, tapos na. Mayroon tayong hope. Ngayon, dito sa 27, hindi ito binanggit sa 4 Gospels na mayroong warning. Pero binanggit ito ni Paul. No? Therefore, 27, Therefore, whoever eats this bread and drink this cup on the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let each man examine himself, let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks the judgment to himself, not discerning the Lord's body. So, we have to examine ourselves. We have to examine ourselves. Kasi, dito lang sinulat ni Paul sa 1 Corinthians na yan na mayroong warning siya sa atin. Ano yung unworthy manner? There are, according to the mga napag-aralan, mayroong 3 cases of unworthy manner. Ang unang unworthy manner ay binabaliwala natin yung death. The meaning of the death and yung blood kasi symbolizing yan the death of Jesus Christ and the body, yung nabayubay doon sa cross. Parang hindi natin tinrample natin na hindi natin iniisip ng maayos. No? Parang binawaliwala natin ang sacrifice ni Jesus Christ. That is the first unworthy manner. First unworthy manner na binawaliwala natin yung ginawa ni Jesus Christ. At sabihin natin, wala namang yung blood na yan, which is found in Hebrews na trample the blood na ginawa ni Jesus at iniisip natin na common lang. Parang nandun sa Hebrews na
ang blood common. Hindi yung common yung pagkamatay ni Jesus Christ. Hindi common yan, but that is the great sacrifice of God to us so that we will be saved. Number 2 error ay parang ah, yung ating motivation at yung ating way of doing the Lord's Supper na parang perfunctory. Ang ibig sabihin ng perfunctory, parang matapos lang. Parang dati, ako'y pumunta nung ako pa ay nasa dating reliyon, papasok lang ako doon sa simbahan, perfunctory, para lang matapos na yan. Kasi ang pagturo naman doon, ano lang parang attendance lang. O yan, nagsimba ka, point 1. Minsan, hindi ka pa papasok sa simbahan, doon lang sa gilid. Para pagtapos, labas ka na kaagad. Counted din yan. Wala, ano lang yun parang attendance lang purpose doon, nakasimba ka lang, di ba? Pero, ganun din ang Lord's Supper. Hindi natin, ang pangalawang way dito ay binabaliwala natin ang doing. Kaya nga, parang may doon, okay lang ba na burger ang ating kakainin? O kaya tanduay ang ating, cup? Hindi po yan. Hindi po pwede yan. Kasi the fruit of the cup yan The cup fruit yan At saka, hindi bread talaga na So, minsan naka-attend ako ng isang conference, buffet. No? Buffet. Mamimili ka raw kung anong gusto mong bread. Pwedeng hamburger, croissant, o something like Tapos mamimili ka rin kung anong cup mo. Pwedeng coffee, Milo, or juice. Mamimili ka tapos bahala na. That is an unworthy manner. Kasi very specific yan. Bread yan at saka fruit or wine na galing sa wine, no? At binabaliwala natin yung doon. Pero hindi naman tayo masyadong legalistic, pero ang point dito, hindi ito perfunctorily na gagawin natin, but talagang ididiin natin na this is a commandment, this is an instruction na dapat natin gawin ito in remembrance of His death and in anticipation of His coming. Number 3 ng unworthy manner, kung iniisip natin na kaya natin mag-partake ng Lord's Supper na makasalanan tayo. This is parang mayroong division talaga dito. Kaya mo bang mag-take ng Lord's Supper with your sins na ganon? Kaya nga, examine. Pero mayroon ding dalawang point dito na you pray for the repentance of your sins and you have to believe that if you ask for forgiveness, you will be cleansed and you are ready to the taking of the Lord's Supper. Yun ang other side doon na hindi ako maniniwala na mag-Lord's Supper kasi ako ngayon kasi may kasalanan ako. You have to pray. You have to pray that mapapatawad ka ng Panginoon at yung prayer mo at yung repentance mo on that moment is enough for you to partake the Lord's Supper. And the other side naman, yung baliwalain mo na okay lang, makasalanan ako. Anyway, okay lang naman ito parang ganon. So, dalawang side yan na sa sin ng tao, no? I hope na naintindihan nyo na you cannot partake the Lord's Supper na you are continuing on sinning. You have to pray na repent from your sin and you're okay naman na mag-take ng Lord's Supper. Pero yung palagi ka rin, okay, Lord, bukas na lang, Lord, kasi gagawa pa ako ng kasalanan bukas. Hindi po pwede yan. Unworthy manner yan. Kaya doon sa Corinthian Church, mayroon talagang literal na matay. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep or died, no? For if we would judge ourselves, we would be judged, no? Kaya kung tayo po ay will judge, dapat ngayon pa lang, i-judge niyo ang sarili. Makakapunta ba tayo sa langit? Yan ang tanong. Ulitin ko po, makinig kayo. For if you would judge ourselves, we would not be judged. Dapat, sure tayo na tayo po ay naligtas. Judge natin, siguro, nag-ano naman ako talaga, parang ganon. You must be sure. You must be sure, no? But when we are judged, we're chastened by the Lord that we may not be condemned with the word.
Pero kung pabayaan mo, mayroon ka ring wrath na matatanggap kasi there are different kinds of wrath. Yung wrath na marireceive mo if you are not obey the commandments. Mayroong wrath na eschatological sa huling araw, mayroong wrath na eternal, mapupunta ka sa impyerno. Mayroon ding wrath ng God, punishment din yan, chastisement yan sa iyo. Kung makikita ka ng Panginoon na makasalanan ka. So, do not continue on sinning, but when you are judged, you are chastened by the Lord that we may not be condemned with the world. Kaya very to sa mga Christians, very important ito kasi baka i-recall tayo. Sabi ng God, you are not a good ambassadors. You will be recalled, no? At sustained by the Lord. O kaya mapapurasahan tayo. So, kailangan natin to do it naman na maayos. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko, hindi ko na babanggitin, pero alam mo yung kaibigan kong pastor noon, sabi ko, Brad, ano ba talaga? Pwede bang pagdating ng kopa sa'yo, inumun mo kaagad? Sabi na, hindi Brad, kasi sabay-sabay eh. Okay. Nag-agree ako doon. Kasi pagdating ng kopa, sabay-sabay nating inumin yan. Hindi pwedeng pagdating ko, inumin mo na kaagad dyan. Although, ceremonial lang yan. Pero ang point dito, hindi tayo pwedeng magsama-sama na mauna kayo, may ice cream na kayo, kami ay appetizer, nag-dessert na kayo. Hindi po pwede in literal sense. Pero Lord's Supper naman ito, sabay-sabay natin. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for judgment. And the rest, I will set in order when I come. So, this, mga kapatid, ang pinaka-greatest na nakikita ko dito sa Corinthian Church ay different ang kanilang culture, different ang kanilang spirit, meron silang independent spirit, na hindi sila nag-agree sa spirit ng karamihan ng church. So, sa atin, dapat one spirit tayo. One baptism, one God, one spirit. And ang ating faith ay, sabi nga, I gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints, no? For the edifying of the church and equipping them for the work of ministry so that they will come into one faith, the same ang ating pananampalataya, and come to the knowledge of the Son of God. Dapat pareho ang ating pananampalataya. That is why we have some sermons on these churches and we have some doctrinal Sundays which is ginagawa natin sa every fifth Sunday of the month na may fifth Sunday kasi dapat malinaw ang ating pagkakaintindi kung anong stand natin sa ating mga doctrines. Hindi lamang as a body, as a stand, pero anong stand talaga natin ng ating kalagayan sa harap ng Panginoon. And I don't want na sa bagay, hindi naman talaga ako nagbabago sa inyo. I'm just telling you the truth, the ways na nababasa natin dito, and you examine yourselves whether you are in the faith. Do you not know that Christ is in you unless you are disqualified? And I hope naman, and I believe that you are not disqualified. So with that, the Corinthian church, napakaraming problema. But ang sabi nga ni Paul dito sa kanyang 1 Corinthians 1:2, ang sabi niya, to the church which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ, no? Called to be saints. Wow, saints pa rin. Although may mga problema, sanctified pa rin tayo, but we have to be sanctified to the better kasi we're all elected to be sanctified, to be the image of the Son of God, and after that, we'll be glorified in the end. So, yung church ng Corinthians, maraming problema. Paul dealt it administratively and doctrinally, but we should be grounded that our salvation is by our faith alone, through Jesus Christ alone, with Jesus Christ alone, by grace alone. That, you have to be sanctified, you have to obey the commandment and do good works befitting your repentance. Ibig sabihin, good works na mag-agree na nag-repent kayo. So, I hope na everybody here is a same mind, same spirit,
just like others na nasa church. Let us all stand and let us pray. Diyos naming Ama, salamat muli sa aming narinig at i-bless mo rin ang bawat isa na maintindihan namin ang mga bagay nito as we take our Lord's Supper today. Thank you, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen.